So what is up guys? Welcome back sa isa na naman panibagong video tutorial. Ang ipapakita ko dito sa inyo ay curtain style na may low taper feed sa side. So dito mapapanood nyo kung paanong layering ang ginagawa ko pag gumagawa ako ng curtain style, and then kung paano ako mag taper feed. Tapos syempre pagkatapos nating basain ng buhok, which is ang pinakamahalaga. Sa pagbasa pa lang ng buhok, kailangan basang-basa guys. Pwedeng shampoohin nyo muna bago nyo gupitan, or kagaya ng ginagawa ko, ini-sprayan ko muna ng tubig. Marami nagtatanong kung anong hinahalo ko sa tubig. Wala, tubig lang talaga. So dito gumawa na ako ng radial sectioning, and then hinati ko na yung likod at yung harapan na parte. After nyan, talagang hinihipid ko yung pagkakasuklay para malinis yung sectioning, hindi ako naliligaw. The more na mas malinis yung pagkakasuklay mo, the more na mas malinis mong magagawa yung gupit. It's just the little things guys. Kung ano yung habit mo sa paggawa ng isang bagay, madadala mo yun kahit saang parte ng buhay mo. So ganun din dito sa pagsisectioning. The more na malinis yung pagkakasuklay mo, the more na mas malinis din yung resulta ng ginagawa natin. So dito pinaghiwalay ko na yung sides tsaka yung top. Kapag nagawa ko na tong radial sectioning natin, at saka ako magsisection mula doon sa apex papunta sa recession point, yan kagaya ng ginagawa ko ngayon, which is an essential move tuwing gumagawa tayo ng kahit anong gupit. Ngayon ang ginagawa ng sectioning para yung mga parte na iba ang pagkakakat or iba ang length or hindi pa natin kailangang gupitin, ay hindi natin aksidenteng magugupit. Ngayon kapag tapos na tayong mag-section, dumako na tayo sa graduation, or yung parte na magkukonect ng pinakamahabang buhok papunta sa pinakamaiksing buhok. Ngayon, pagdating sa graduation, mahalaga niyong manotice na ang ginagawa nating sectioning ay diagonal sectioning. Bakit hindi horizontal? Bakit hindi vertical? Kasi gusto nga nating makagawa ng weight and shape, which is nagagawa natin kapag ang ginamit nating technique ay diagonal sectioning. So dito din mahalaga na pantay-pantay ang pagkakagupit, kasi kapag may hindi pantay dyan, magkakaroon ng visual discrepancy na madalas nating binabalik-balikan ng tining scissor na gumagastos din ng ilang minuto. So kung dito pa lang sa move na to malinis na tayo, hindi na tayo masyadong pabalik-balik. Mas efficient yung galaw natin. Mas mababawasan yung oras na magagastos natin sa isang gupit. Palagi nyong maririnig to, magkaiba ang nagmamadali sa mabilis or sa efficient. So dito kung mapapansin nyo, hindi naman sobrang bilis ng galaw ko eh. Saktong bilis lang na magagawa ko ng tama yung gusto kong gawin. Hindi ka matatapos ng mabilis kung nagmamadali ka. Okay, pwedeng matapos ka kagad pero pangit ng resulta. Hindi mo makukuha yung resulta na tinatarget mo talaga. Kapag naman nagamay mo na yung mga gantong galawan, hindi ka talaga aabutin ng 45 minutes tapos mo tong gupit eh. Ngayon kung mapapansin nyo, andito na tayo sa parte papunta sa likuran. Dito kung mapapansin nyo, iba na rin yung angle of elevation ko. So yung suklay nasa ibabaw papunta dun sa daliri ko. Magkaiba ang resulta ng suklay sa ilalim. Kung mapapansin nyo kanina nag-elevate ako, ibig sabihin nun yung suklay nun galing sa ilalim. Ngayon naman dito nag-over direct ako. Kung mapapansin nyo, ayan kagaya yan, ayan elevation tawag dyan kasi nasa ilalim yung suklay. Ngayon kapag nasa ibabaw na parte o doon sa parte na rounded, yan nasa ibabaw galing yung suklay ko. So magkaibang cutting yan guys, magkaiba ang resulta niyan. Ayan, yan tawag dyan over direction. Over direction yan hanggang dyan sa ilalim ng, sa parte ng occipital bone. So kapag andun tayo sa area na malapit sa paglalagyan natin ng fade, mag-elevate tayo yan, kagaya yan, mag-elevate tayo dyan. And then doon naman sa area na kailangan natin mag-build ng proper weight and shape, mag-over direct tayo. Kaya sa ibabaw galing yung suklay ko. Okay, gusto kong manotice nyo yan, yung mga maliliit na bagay na yan. May dahilan yan kung bakit ginagawa. Hindi lang yan para maganda sa video. Marami nagko-comment ng ganun, kaya daw ginagawa ko yan dahil lang naka-video. Hindi guys, lahat ay, ang tawag dito, sinadya.
Okay, hindi yan hinulaan lang. Hindi yan para lang makakuha ko ng maraming views. Yan ay may dahilan. At yun yung gusto kong malaman nyo pagdating sa precision cutting. Kailangan pag may ginagawa kayong shape, may ginagawa kayong gupit, may binibuild kayong weight and shape, selective kayo sa galaw na gagawin nyo. Ngayon, dumako naman tayo dito sa left side. Dito maraming nahihirapan pag nagugupit na sila sa left side kasi syempre iba yung positioning ng gunting, ng suklay, pati ng daliri mo dito kaysa sa kapag gumagawa ka ng graduation sa kanan. Pero it takes time lang talaga. Pwedeng mas bagalan mo sa parte na to para mas matansya mo siya. Ako nahihirapan din naman ako dito. So madalas dito ako nagsisimula. Isa sa mga pinakamahirap dito ay yung pagpantay ng length sa kanang side tapos sa kaliwang side. Pero lahat yan may technique eh. Pero yun, medyo mahirap yun ipaliwanag sa video. Mas maganda yun personal. At sa mga nagtatanong kung nagme-mentor kami, ako nagme-mentor talaga ako. Pero syempre, may bayad na yun. Pero ito, wala tong bayad. Bakit? Kasi mga basic ideas lang ito. So ito, kapag nalaman nyo siya, malalaman nyo kung paano gawin. At least may idea na kayo. Nasa sa inyo na lang kung paano nyo siya lalaruin, paano nyo siya lalabagin, paano nyo siya gagawing inyo. Okay, lalagyan nyo siya ng sarili nyong sauce. Ito na yung pinaka-basic idea, pinaka-basic formula. Ngayon, kung paano ko nagagawa siyang pagandahin, that is something na akin na lang. Okay, kasi mahirap siyang ipaliwanag eh. Sarili ko siyang creativity at gusto kong madiscover nyo rin yun sa sarili nyo. Kung wala kayong pambayad ng mentorship at wala kayong pambiling course, edi gamay nyo na lang. Ganun lang din naman ginawa ko eh. Walang nagturo sa akin, sarili ko lang. At masaya akong ginagawa ko tong tutorial na to kasi nung panahon ko, basag-basag kong pinulot sa internet, binuo, ginawa kong paano ma-apply sa akin. At ngayon, gusto ko tong i-share sa inyo para sa mga bagong henerasyon ng mga barbero. Hindi na kayo maliligaw. Okay, ito na yun guys. Nasa sa inyo na lang kung paano nyo siya papagandahin. Ngayon, dumako na tayo dito sa taas na parte. Gagawin natin dito, syempre babasain muna natin kasi kanina pa to nakaipit eh. So rehydrate lang natin siya para mas madaling i-section, and then susundin natin yung pinaka-natural na partition niya. Para saan yun? Para pag siya na lang ang nag-styling, kapag hinawi niya lang ng kamay niya, madali niyang mahanap kung saan nahahati. Kasi yun ang pinaka-natural na partition ng buhok niya. And then, ihiwalay na natin yung fringe area papunta sa ibang parte ng buhok dito sa taas. Bakit natin to ginagawa? Ito ang pinakamahalagang parte ng gupit guys. Ito ang binabayaran. So, mahalaga na ingatan natin tong parte na to. Mamaya na tayo magdi-decide kung kailangan pa ba siyang bawasan or ano ang dapat gawin sa kanya. Pero for now,
punta muna tayo dun sa ibang bahagi ng top, which is yung lumalaylay papunta sa sides. Dito gumamit lang ako ng blade or ng labaha. Okay, pwede rin namang feathered razor, pero since labahan na yung nadampot ko, edi labahan na tayo. Parehas lang naman ng purpose eh. Ang pinakamahalaga lang dito, ingatan nyo yung daliri nyo kasi hindi yan napapalitan, tsaka hindi napapatubo yan ulit pabalik guys. So dito, kaya labaha ang ginamit ko at hindi gunting. Disconnected ang length ng top at ng sides natin. So gusto ko, pag pumatong yung top doon sa sides, magbe-blend in lang siya. Hindi kagaya kapag gunting yung ginamit natin, hardline siya, isang blunt line lang talaga yung magagawa natin. At ang mangyayari nun, magkakaroon ng weight line. Which is, dito kapag gumamit tayo ng ganito, blade, soft lang yung bagsak niya. Soft lang siya lumaylay. Soft lang siya pumatong doon sa ibang buhok. Lalo na kapag sinuklay natin siya, papunta sa likod. Ngayon dumako naman tayo dito sa iniwalay natin, which is yung fringe area. Ang gagawin ko dito ay i-check ko lang yung shape dito sa top niya. Dito yung pinakakukunin kong length is yung pinakamahabang parte sa harapan, which is the shortest length pagdating sa taas. So i-connect lang natin yung mula sa harap papunta sa likuran para pag bumagsak siya, maganda. Sakto yung distribution ng bigat at mas may balance ang lahat. Dito kung mapapansin nyo, chipping yung ginagamit kong paraan ng paggugupit. Kasi gusto kong mag-create ng movement pa dito sa curly na buhok niya, or sorry, wavy na buhok niya. And also, para ma-soften lang natin yung layers niya. Para maganda yung bagsak, kumbaga blended yung mga buhok kapag hinawi na. Siyempre, tapos na tayo mag-ipit-ipit dyan sa taas, prep na natin yung sides. Patuyuin muna natin kasi gagawin na natin yung fade natin sa patilya at sa batok. Dito, nagsimula ako sa paggamit ng number 4 guard, which is magbe-blend doon sa layers at sa fade na gagawin natin. Dahan-dahan lang, hindi mo kailangan magmadali. Kasi kapag nakabisado mo naman na ang fade, madali na lang talaga ang lahat eh. Okay, ang pinakamahalaga lang naman doon ay mabura mo yung guideline na ginawa mo. So yan, babalik-balikan mo talaga, and then pinupulido ko na rin siya ng gunting. Yung mga nakikita kong visual discrepancy, kagaya niyan, syempre pupuliduhin na natin yan, ibe-blend na natin yan ng straight scissor. Tapos dito gumawa na ako ng guideline ko gamit ang trimmer. Pagdating sa gamit guys, kahit anong meron kayo, yan ang pinakamagandang gamit para magsimula. Okay? Nakagamit na ako ng mga major brand ng clippers at halos pare-parehas lang din naman ng purpose eh. Ang pinakamahalaga lang ay magawa nyo yung kailangan nyong gawin. Tapos dumako na tayo sa ating number 2 guard. Yan. Na biniblend natin sa number 4. Dahan-dahan lang ng hagod. Hindi nyo kailangan magmadali guys. Parehas lang ng kain yan. Okay? Tapos yan. Punta naman tayo sa likuran. Ganun lang ng ganun. Pinapass forward ko na kasi syempre, isang galaw lang naman yan eh. Yan. Basta number 4. Skip guard na ako sa number 2 kasi number 3 at number 2 ay halos parehas lang naman ng talab eh. Basta nasa flick out motion mo na, nasa motion na ng wrist mo yan. Tapos nagsimula na ako sa fading. Simula muna ako sa no guard, close to open. Tapos ganun din dito sa number 1 guard. So nag-fade up muna tayo, establishing the guidelines. Pero mahalaga yung wrist movement guys.
yan ang magagawa ng blending na. Tapos dito 1.5 na gamit natin. Nagfe-fading down na tayo para i-blend na yung number 2 sa number 1. And then 0.5 para i-blend naman yung number 1 doon sa skin. Okay, ganyan lang naman ang mag-fade guys. Kahit saan, kahit low fade pa yan, mid fade pa yan. Ganun din dito sa nape area. Close muna and then open lever. Yan, sabay i-blend na natin siya. Maliit lang guys, as in half inch lang bawat guideline ginagawa ko sa close tsaka sa open. Ganun din dito sa number 1 guard. Yan, open na. Close open kapag fade up. And then kapag mag-fade down na ako, which is i-blend ko na yung mga guidelines ko gamit ang 1.5 na yung nasa clipper ko, hindi ko napakita yung paglalagay ko niyan. Pero yan, nilalaro ko lang yan from open, halfway, and then close. Then dito na sa 0.5 para i-blend na nga yung number 1 natin doon sa 0 or sa skin. Sa fading guys, ang pinakamahalaga lang naman dyan is blending. Okay? Mawala lang yung guideline na ginawa nyo, mawala lang yung mga hard line, mawala lang yung mga dark spot, okay na yun. Tapos yan, line up ang pinakamahalaga. Isa sa mga pinakamahalaga pagdating sa visual. Okay? Kapag maganda ang line up mo guys, napakalaking ambag niyan pagdating sa visual ng gupit natin. Kapag crispy ang lineups mo, kapag malinis ang ahit mo, kapag malinis ang lineups mo, sobrang ganda na rin ng gupit mo tignan. Okay? Pero syempre, nagmamatter pa rin yung fading. Ang mahirap nga lang yan, kung sablay na nga yung fade mo, sablay ka pa dito sa tawag dito, sa lineups, wala na. Kasi ang psychology dito, kapag malinis yung lineups mo, kapag malinis yung pagkakabilog mo dyan, pag symmetrical siya, yung pagkakaguhit mo dyan, ang psychology nun, malinis talaga yung pagkakagupit mo. Ganun din dito sa pag-aahit. Napakahalaga ng pag-aahit ng labaha guys. Kung hindi kayo marunong, pag-aralan nyo. Dahan-dahan lang. Hindi nyo naman kasi kailangan madaliin to. Yan, ganyan na. Oh. Hatakin nyo lang yung balat and then tsaka nyo ipaslide yung blade. Ganyan lang. Hindi nyo kailangan magmadali. Tsaka hindi naman kayo makakasugat porket blade ang hawak nyo. Basta wag nyo lang susugatan. Kapag iniisip nyo aahitan nyo lang si client, maaahitan nyo lang yan. At yan, we're almost done. Makikita nyo na ang before. Salamat sa panonood. Alam ko nakita nyo na yung after neto kasi siguro napapanood nyo naman yung mga voice over ko Diba? Ang dami natin pinagagawa. Pero pagkatapos ng lahat, tignan mo naman yan, par. So yan, kung nagustuhan nyo itong video na to, like nyo. Kung may mga gusto kayong idagdag, comment nyo. Kung may kakilala kayong kailangan na makapanood nyo to, share nyo to sa kanya. Yun lang, this is Cuts by Johnny. Very good kayo ngayon dahil nag-aral kayo. Paalam.